ito. Doble-doble ang problema ni Villanueva. Tragis, bakit? Bakit? Doble-doble problema ni Villanueva. 5 hours ago, putragis. Punto di punto. O sige, punta tayo dito kay Attorney Enzo Recto. Villanueva, okay ka pa ba? Okay, pasok. Sounds. Ayun, may sounds. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Shoutout sa mga bagong pasok. Ito mga kabunyog. Naglabas na ng pahayag si Joel Villanueva tungkol sa tungkol sa pagsampa na ng formal na reklamo sa kanya sa ombudsman. Alam naman natin na nagsampa na ng reklamo ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Sinumite na nito, isinabmit na yung lahat ng mga ebidensya, testigo na nakalap ng ICI. Ito'y naglalaman ng mga affidavits, ng mga ebidensya na nagsasangkot kay Joel Villanueva sa mga anomalya sa flood control. Na-file na ito ng ICI sa ombudsman noong isang araw at magsasagawa na ang ombudsman ng preliminary investigation. Bibilisan daw ito ng ombudsman kasi ipa-file na nila ito sa Sandigan Bayan bago ang November 25. O yan. Ngayon, naglabas ng statement, reaksyon, si Joel Villanueva sa pagkakadawit ng kanyang pangalan at sa formal ng pagsampa ng reklamo ng ICI sa ombudsman. Maiksi lang yung pahayag niya, pero nang binasa ko yung pahayag niya, wala Nagpapalusot pero ang babaw. Booking na, pilit pang lulusot. Ganun ba, Attorney? Mga kababayan. Ito, basahin natin. Basahin natin ang statement ni Villanueva. Ito yung maiksi niyang pahayag. Ayan. Sabi niya, ito, pahayag ni Senator Joel Villanueva sa inirekomendang kaso ng ICI sa ombudsman. Sabi niya, we will wait for a copy of the official referral of the ICI to the ombudsman. My lawyers will study the basis of my inclusion in the ICI's referral. We will await the action of the ombudsman and file our answer. Nevertheless, records of the Senate will show that I have been against flood control projects from the very beginning. I was the one who exposed and questioned these flood control projects that have not been implemented. Alcantara also consistently testified that I know nothing about the flood control projects. All this at the proper time will prove my innocence. Thank you. Senator Joel Villanueva, October 29, 2025. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Actually, ang depensa lang naman ang depensa lang naman ni Joel Villanueva, ang sinabi niya lang, wala siyang pagkaalam dyan sa mga flood control projects na yan. Hindi siya involved dyan. Ang patunay niya, una, marami na nga daw siyang mga talumpati sa Senado. Marami na daw siyang speeches sa Senado na nagkukundina ng mga flood control projects na yan, na may mga anomalya. At siya daw, hindi raw siya involved diyan sa mga flood control projects na yan. Ang isa pang sinasabi niyang patunay, so ito, ang sabi niya, sa katunayan, kahit naman daw si dating District Engineer Alcantara ay hindi naman siya binabanggit. Hindi daw siya binabanggit at si Alcantara daw ay nagsasabi na wala siyang alam tungkol sa flood control projects. Hindi daw siya diyan wala siyang alam. Kaya yan ang pahayag ni Joel Villanueva. So kung titingnan sa kanyang sinabi, ang depensa niya dalawa lang naman Dalawa lang ang depensa niya. Ang unang depensa niya, ang sinasabi niya, hindi naman siya involved diyan kasi matagal na siyang hindi nag-aano diyan. Ang mga speeches niya raw sa Senado ay kontra siya diyan sa mga anomalya sa flood control. At pangalawa, kahit naman daw si Alcantara ay nagsabing hindi ayaw niya sa mga flood control projects na yan. Kaya lang, ano ba talaga ang lumabas sa mga testimonya? Mayroong dalawang pangunahing testigo. Yang dalawang nakikita nyo sa picture, yung nasa kanan, yan si dating District Engineer Alcantara ng
ng District Engineering Office, First District Engineering Office ng DPWH. Yang si Alcantara, yan yung pilit dinideny ni Villanueva na hindi siya close diyan. Wala siyang close na relasyon diyan, kaya ibig sabihin hindi niya kilala niya, pero wala, lang daw yan. Alam niya lang na yan, official ng DPWH, pero yung maging sila, wala. May picture kami ni May picture daw sila. O, sa mga hindi pa nag-like dyan, like and subscribe. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Joel Villanueva, hindi niya daw yan tao, si Alcantara. Ito namang nasa kaliwa, yan si Bryce Hernandez, yan yung Assistant District Engineer ni Alcantara. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Alcantara? Ang sinabi ni Alcantara ganito, nag-request humingi si Villanueva ng 1.5 billion na halaga ng project. Humingi sa DPWH. Si Villanueva. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Alcantara, walang ganong kalaking amount na maibibigay kay Joel Villanueva, 1.5 billion. Ang rene-request lang daw sana ni Joel Villanueva ay multipurpose. Multipurpose project buildings. Yun ang gusto ni Joel Villanueva sa halagang 1.5 billion. Ay kaya lang, dahil wala namang ganong pondo na 1.5 billion, ginawa na lang ng paraan para hindi magalit si Joel Villanueva. Kumbaga, para hindi siya magalit sa DPWH, ginawa ng paraan ng DPWH. Ginawang flood control. Ang kinumit kay Joel Villanueva, 600 million. Ginawa ngayon nila Alcantara ng mga projects. Ang sabi ni Alcantara, hindi na nila pinaalam kay Joel Villanueva yung mga projects. Basta't inimplement na lang nila. Pinaalam nila na 600 million ang ibinigay para sa kanya. So ginawa nila ito ng projects, ilinagay nila sa flood control. O yun ang kwento ni Alcantara. 1.5 billion ang hinihingi ni Villanueva na proyekto. Wala silang ganun kalaking pondo na 1.5. Ginawa ng central office ng DPWH, binigyan si Villanueva ng 600 million. Pero yung 600 million na yon, ginawa naman ni Alcantara, ilinagay sa flood control. Dahil na-implement na yung flood control, binigyan na ngayon ng komisyon si Joel Villanueva. Dinala ni Alcantara yung 150 million, 150 million yata yun dinala doon sa pangalan na Peng. Doon sa barangay, sa isang barangay sa Bukawi. Bahay ni doon sa lugar ni Joel Villanueva. Sa Bukawi, dinala ni Alcantara yung 150 million na kickback ni Joel Villanueva para doon sa 600 million na projects. 150 million ang dala niya ni Alcantara. Dinala niya doon sa barangay Itulong ba yun? Itulong sa Bukawi. Tapos, Igulot. Barangay Igulot sa Bukawi. Hindi sinabi kung bahay ni Villanueva yun. Basta, yun? Pag-aari ng mga Villanueva, yung dinalhan na yun. Ang pangalan nung tumanggap, tao ni Villanueva ay isang nagngangalang Peng. Siyempre, kilala yun ni Alcantara kasi taga Bukawi rin si Alcantara. Ora Vidal, shout out. Barangay Igulot, Bukawi. Yun, doon dinala. Yung 150 million. Tinanggap ng nasabing, yung Peng. Ngayon, so, ang palusot lang naman dyan ni Villanueva, wala naman akong alam sa flood control. Inamin din naman ni Alcantara, hindi flood control yung anong gusto ni Villanueva. Multipurpose building. Kaya lang dahil wala silang budget para sa mga multipurpose, para hindi magreklamo si Villanueva, binigyan na lang ng pondong 600 million kasi hindi kaya yung 1.5 million. Yan yung pero ang purpose naman kasi ng mga projects, pag humingi ang senador 1.5 billion, dapat pagbigyan niya ng DPWH. Ngayon sasabihin, saan yan? Anong mga projects yan? Ang ginawa kay Villanueva, binigyan siya pero 600 million. Pero hindi na pinaalam sa kanya nito ni Alcantara na yung 600 million na projects ni Villanueva hindi flood control, hindi multipurpose, kundi flood control. Pero dahil may porsyento doon si Villanueva kasi kanya yung 600 million na yon, binigyan siya ng 150 million. Yan mga kabunyog yan din ang sinabi ni Bryce Hernandez. Alam niya na yung projects na yon na 600 million ay kay Villanueva. Kay Villanueva. Ngayon, ang palusot ni Villanueva, hindi niya alam na flood control, wala siyang alam sa mga flood control na yan. Pero ang malinaw dito, binigyan siya ng 600 million na halaga ng projects at
yung kickback niya or commission na 150 million binigay sa kanya. Tinanggap naman nung tao niya doon sa Barangay Igulot, Bukawi. Ngayon, saan ang galing yung 600 million? Wala siya sa insertions, wala siya sa GAA. Sabi ni Senador Ping Lacson, nandun sa unprogram funds yun. Yung 600 million na binigay kay Joel Villanueva galing sa unprogram funds. Oh, shout out sa Barangay Ilawod, Utabi, Bulan, Sorsogon, kila Benny Barameda. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mahina, mababaw yung palusot ni Joel Villanueva na wala siyang alam doon sa mga flood control. Okay, wala kang alam doon sa flood control, pero yung pinundo sa flood control ay yun yung 600 million mo na binigay sa iyo ng DPWH. At alam niyo ba kung ano ang mga ebidensya diyan, mga kabunyog, mga kababayan? Yung mga messages, yung palitan ng Viber messages, yung palitan ni Villanueva at saka ni Alcantara. Oops. Para ka na naman tayo, Mabsat. Yan o, yung text messages nila. Yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaado sa context. 4 lang po yung napapicturean sa akin ng boss ko. Parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. Thank you for providing the context, but you have to state for the record who this person is. Is this Senator, nakalagay na po kasi si Joel eh. So, is this the Senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. Alright, can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec, parang nakalimutan ba niya? Number 1, props sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Paktay. Alright. Do we have another slide for us? Ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung SEC? When dun sa message, you're referring to a SEC. Sino yung SEC? Secretary Manny Bunoan po. Okay. Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Bakit Thank may you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Tama. Kanino pinapicturean? Sa akin po. Alright, thank you. So phone to basically ni District Engineer Alcantara. Alright, next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Actually, Mabsat, no, may mga nakakausap akong disappearing messages na kumbaga, pag print screen mo, hindi siya mag-appear. Pero mag-appear doon na parang gusto mo siyang i-print screen. Kaya mabibisto. So tama lang na videoin nila or picturean nila yung mga messages para hindi mabisto. Excuse me po. Ano? Can we read, second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw. Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinicturean po. Pinapicturean kay Engineer JP Mendoza. Sige po. Can you read it for the record, please? For his CA, his budget is coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, boss, bukas, boss. So, can relate to SEC po. Okay. All right. Thank you. Next slide. This is another slide which is the same context. All right. Sige po. Just read it for the record. This is another slide. Conversation between Senator Joel and District Engineer Henry Alcantara, taken by Engineer JP Mendoza. Sige po. Yes, boss. See you po bukas 6 p.m. sa GIL. Majority leader tayo, hindi kong or just one CA member. Yes, boss. I will. All right. That is clear. Next slide, please. Actually, lumabas na yan sa pagdinig ng Senado. Nung una Congreso. dinideny ni Congreso. Alcantara eh. Nung si Bryce Hernandez pa ang nagpakita noon, pinakita ni Bryce Hernandez yung screenshot ng mga yung mga palitan ng messages ni Villanueva at saka ni Alcantara. Ano ang nakalagay doon? Ang nakalagay doon, sabi ni Villanueva, baka isipin nyo, wag niyong kalimutan, hindi ako ordinaryong member. Sabi ni Villanueva, hindi ako ordinaryong member ng Commission on Appointments. Majority floor leader ako.
Kasi humihingi nga ng malaking halaga ng proyekto si Villanueva, 1.5 billion. Ay mukhang gustong ipakita ni Villanueva na wag siyang baliwalain. So sinabi niya dito kay Alcantara, kiparating mo sa mga boss mo. Hindi ako ordinaryong member ng Commission on Appointments. Majority floor leader ako. Kaya, kumbaga nagpapaabot si Villanueva na wag baliwalain yung nire-request niya. Ang nire-request niya nga 1.5 billion. Kaya ang ginawa daw ng DPWH, kasi ayaw naman nilang magalit si Villanueva, ginawa ng paraan, naghanap ng pundo. Yan na yung 600 million. Yung pala, yung 600 million na yun, galing sa unprogram funds. Galing sa unprogram funds. Ngayon, yung 600 million na yun, para ma-implement ka agad at maibigay yung kickback or commission ni Villanueva, kabisado na nila Bryce Hernandez at saka Alcantara, ilinagay nila, linagay nila sa flood control. Kasi yan yung kabisado na nilang mabilis ang release ng pondo. Saka, malaki ang kickback na makukuha kasi ghost project nga. Yan. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, ang mga patunay dyan ay yung palitan, yung mga text message, yung mga messages ni Villanueva kay Alcantara. Nung una, idinidinaya ni Alcantara, pero nung bandang huli, tinanggap niya na. Totoo nga na mayroon silang palitan ng messages ni Villanueva. Umamin si Alcantara. Yan yung dyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong si Villanueva, lahat ng nito, ngayon, kakaharapin niya ngayon ang preliminary investigation. Magkakaroon ng preliminary investigation ng Ombudsman by November 2025, ay November 25 ngayong taon, isasampa na yung kaso sa Ombudsman ay sa Sandigan Bayan. Pag sinampa yung kaso sa Sandigan Bayan, maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, kulong si Villanueva bago magpasko. Yan yung posibilidad niya. Villanueva. Oh my God, Jesus is Lord, makukulong yung pastor niya. Allah kayo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pwedeng bago magpasko, nakukulong yan. Kasi sabi ni Rimulya, tama ba, Sir Leonardo? Habang naglilitis, kulong talaga, di ba? Parang dilima din eh. Mutragis. Nako po, Joel. Nako po, Jinggoy. Nako po. Paktay. Nako po, Cheese. Sabay-sabay silang tatlo. Hala, uunahan pa nila si Bato at si Bongo. Paktay. Di, baka nga sabay-sabay sila kasi di ba may case na rin si Kwan. Si Bongo. Yung final na plunder ni Trillanes. Agoy, paktay kayo. Isasampa nila ang kaso sa Sandigan Bayan by November 25. Mula ngayong November, preliminary investigation na. Yan na. Bibigyan siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Pero matibay na ang mga ebidensya. Mahihirapang lumusot diyan si Kaya kung probable cause lang naman ang pag-uusapan, certainty na makukonvict siya, malakas ang ebidensya. Kaya maisasampa ito sa Sandigan Bayan by November 25, 2025. Sabi ni Rimulya. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Tama, attorney. Grabe, masamang balita to. Kay Kwan, malaking problema to. Sir Leonardo, naspak pa nun, Marilyn Valencia. Shout out. Ay, Ardon Zala, late ka. Kamusta, Kabsat? Kamusta dyan sa season Pangasinan? Naku, tagal-tagal ko hindi nakakadalaw sa probinsya ni Kabsat Ardon Zala. Namimiss ko na yung si The Nice Eatery. Yung pag-aari ni Mayor dyan. Uy, Kabsat, bago tayo mag-end, may nakita ko dito kasi ito nangyari ngayon. No? Nakita niyo na ba to? Madali lang, Kabsat. Patalastas lang muna bago tayo mag-end, mga Kabsat. Kaya pakita ko sa inyo. Binabahan na naman yung 51 billion, mga kakabsat. Ito, ngayon lang to, kanina lang to. Sementeryo sa Davao City. Lubog pa rin sa baha. Oh my God. Lubog pa rin sa baha ang ilang puntod sa Panakan Public Cemetery sa Davao. Pahirapan din ng paghanap ng mga ilang puntod. Wala umanong sapat na drainage system ang sementeryo dahilan para bumaha sa lugar tuwing umuulan. Nako po, Pulong. Saan mo pinunta yung 51 billion mo dito? Kawawa naman yung mga paano nila dadalawin yung mga mahal nila sa buhay. Kita mo, wala man lang pumunta dahil sa pagbaha ng sementeryo. Paano ba yan? Nako po, nagsiswimming yung mga kwan dyan. Baha
My goodness. 'Di ba, Sir Leonardo? Siguro baka nagtitirik na naman ng kandila ang mga didisit sa kandila kay Digong ngayong umundas. Ay, grabe naman yan. O, siya, Hafsat. Again, patalastas lang yan. Nakita ko lang, pero update po yan. News 5 yan, legit. O, cemetery sa Davao City, lubog sa baha ngayong undas, mga kakabsat. OMG to the max. Alright. So, again, maraming salamat po. Yun lang, dalawa lang subtopic natin ngayon. Relax muna tayo. Siyempre, wala nga naman na magpan pa tayo. Bukas, tingnan natin kung makakapag-livestream tayo. Kung hindi, pahinga muna tayo. Kasi, siyempre, mahirap naman na lagi tayo na basta tayo, supporta lang tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, congratulations sa mga supporter ng ating Anti-Pogo Act. Yan si Madam Risa, na pinirmahan din ni Pangulong Bongbong Marcos. So, di ba? Nako po. Wala na yung mga business nila dyan. Yung mga yung mga nagbabalak. Harry Roque, yan? Wala ka na business. Alright, mga absat. So, thank you very much. Good night. So, sana nag-enjoy tayo sa ating mga topics for today at pinakinggan natin si Attorney Enzo Recto at saka si Vodcaster, mga absat. So, hanggang sa muli, maraming salamat. Sir Leonardo Ansag, Mark Bon Jovi Pangan, Arton Zala, si Marisa Osunakawa, Marilyn Valencia, sino pa? Mami B, Cora Vidal, sino pa mga nandyan? Si Addictus Rex. Sa mga di pa nagla-like dyan, gawin nyo ng 100 yan. Baka naman, mga kabsat, Rhino Conese, si Beth Castillo, Nora Morales, sino pa mga dyan? Ma'am Dance, si Mami Piar, siya, nandyan lang yan. Si Tommy Seraforce, sino pa ba? Si Quincy Soriano, sino pa ba? Si Mintik, si Euphemia 2525, sino pa? At sa lahat po ng mga nandyan, Winnie Artos, Maricris Hernandez, at sa End-Time Makwan, at syempre sa mga kaibigan natin, sa mga garapatan na hindi nagpaparamdam dyan, magparamdam na kayo, no? Huwag kayo mag-iya. Subscribe din kayo. Diba? Again, maraming salamat, Amsat. Maestro Poli signing off. Hanggang sa muli, kita-kits tayo. Sana nag-enjoy tayo sa ating topic for today. Hanggang sa muli, Maestro Poli signing off. Paalam, Amsat. Paalam po. Kita-kits tayo bukas. Bye-bye. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng